OFW po ako sa isang bansa sa Europa noon. Sa isang lumang apartment kami pinatira. Tigi isang kwarto pero nahiwalay ng ibang hallway ang unit ko dahil puno na sa kabila kung saan napunta ang mga kasama ko. Pero may dinatnan naman ako na Pilipino din na medyo nauna sa amin ng isang taon. Sabi ng agency, dati raw itong apartment. Maraming beses na itong natirhan ng iba't ibang trabahador. Kung minsan, isang buong pamilya rin ang mga tenants. Unang linggo, okay lang. Nagustuhan ko ang lugar dahil tahimik. Pagod sa trabaho kaya tamang-tama makapagpahinga ng maayos. Ganon din sa mga sumunod na araw. Hanggang isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog na parang may nag-uusap na dumaan sa harap ng unit ko. Sabi ko, kainis naman, madaling araw na ang ingay pa. Maya-maya, nawala rin ang ingay kaya agad din akong nakabalik sa pagtulog. Sumunod na gabi, narinig ko na naman ang boses nila pero parang sa kabilang unit na parang normal na usapan lang. Hindi ko na lang ito binigyan ng pansin at pinilit ko na lang matulog. Baka nga siguro ganong oras silang umuwi ng bahay. Katlong gabi, nagising ako sa ingay na para bang may nagtatalo sa kabilang unit. Na para bang nagkakasakitan na sila. Kasi naririnig ko yung babae na nagmamakawa at umiiyak na. Maya-maya, bigla akong napabangon sa hinihigaan ko dahil sa malakas na pagkatok sa aking pintuan. Nagalangan akong buksan. Niisip ko, ayaw ko na lang makialam sa away nila. Pero maya-maya, naulit na naman ang mga pagkatok. Kaya sinubukan kong silipin sa butas na nasa pinto. Yung bang nakalagay sa mga pinto para makita mo kung sino ang nasa harapan ng pinto nyo. Pagsilip ko doon, wala akong makita kundi kulay asul. Kulay lang, pero ang ipinagtataka ko, kulay puti ang hallway namin. Kaya bakit kulay asul ang nakikita ko sa butas? Hindi ko na lang binuksan ang pinto dahil nawala na rin naman ang ingay at mga pagkatok. Kinabukasan, lunch break namin sa trabaho. Habang kumakain ay naikwento ko sa kasama ko ang nangyari ng gabing iyon. Bigla siyang tahimik at tinitigan ako sa mata na may pagtataka. Matagal nang walang nakatira sa unit na iyon, Anya. Ang huling tumira doon ay mag-asawang foreigner. Balita ko yung lalaki, palagi sinasaktan yung asawa niya. Kaya isang araw, natagpuan na lang ang babae na nakabigti sa kwarto nila. Nang kuhanin ng mga pulis ang bangkay, ay mulat na mulat ang kulay asul na mga mata niya. Bigla po akong natahimik. Bigla akong kinilabutan sa naisip ko nung gabing may kumakatok at sumilip sa butas ng pinto na asul na mata.